my eyes have seen the King. I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Here am I.
Amen. Praise the Lord mga kapatid. Ano po? Purihin ng Panginoon sa umaga na ito at tayo muling ginising ng maaga. Sa mga nagising ng maaga, praise the Lord. Alam natin lahat na ang Panginoon ang ating hinihintay sa umaga na ito, devotional. Mayroong isang ano tawag dito? May nag-share yan, may nag-share. Sa doon daw sa AUB pala ay mga bata ay mga BOY, Voice of Youth. Kailangan pala sila ay nagbe-devotional pag umaga. Nakikishare sa worship. Kapag hindi sila naki-join sa worship doon ay may penalty sila, no? Isang banda ay maganda kasi para mag-worship talaga sila kasi ini-ignore nila yan kung wala eh. So, kaya lang baka naman yung motibo ng pag-worship ay para hindi mag-penalty, medyo di rin maganda, di ba? Pero at least kahit paano unti-unti sila sa devotional, sa worship sa umaga ay mabibuild, ano. Ganoon din naman tayo dito sa live worship devotional, ano po. Unti-unti mabibuild tayo. Tsaka dito kahit di ka manood, di ka walang penalty. Kaya alam ko lahat kayo na narin ngayon ay willing kayo na maki-devotional sa atin, ano po. Praise the Lord. Kaya purihin ang Panginoon at pasalamatan natin siya. Dahil kahit paano meron tayong ganitong live morning devotional, ano po. Meron din sa gabi, marami yan. Pipili na lang kayo, hindi naman sa umaga. Kung saan yung gusto, ano po. At ayan, ano po, tayo ay patuloy na makinig at matuto sa salita at paalala ng Panginoon. Good morning, happy God first morning po sa atin lahat and happy preparation day na rin, ano po. Ayan, connect tayo sa kanila. Good morning po sa nandiyan sa live ngayon, si Sister Nympha, Sister Elizabeth, Terese, Sister Belinda, kaya din naman si Sister Mildred, Nanay Nerissa, Sister Teresita, Sister Shirley, Kuya Narsing, at sino ba ito? Sister Wilma, Sister Gloria. Okay, maraming salamat po. At sabi rin, at katugtong din po nung binasa ni Pastor Jerry, ang purpose ng ating Panginoong Diyos. Napupulpil natin, sabi dito, the more unselfish His Spirit, the happier He is because He is fulfilling God's purpose for Him. So yung purpose din ng ating Panginoong Diyos sa atin, maging unselfish po tayo. Ayan, napupulpil natin yung kanyang purpose sa ating pong mga buhay. So, sabi pa dito ni Brother Moises Canlas, dakila po talaga ang manalalang. Bago nilala ang tao, inuna niya ang mga pangangailangan. Oo nga, no? Oh, tama po yun. Bago lalangin ang tao ay meron nandun na, kompleto na yung pangangailangan ng tao. Nandun na yung tirahan, nandun na yung pagkain, nandun na yung tubig, nandun na yung hangin. So ibig sabihin, nilapag tayo ng Panginoon na maayos ang ating kalagayan. Ayan. Inisip na agad tayo ng ating Panginoong Diyos. At yan din ang nais ng Panginoong Diyos para sa atin, na isipin din natin kung ano ang mas makakabuti sa ibang mga tao sa pamamagitan po natin. Yan. Kung paano tayo makakatulong. Okay po. Meron pa po kayo mga kapatid na reflection. Oras po natin ay 4:47. So maaga-aga pa. Taas lang po kayo ng kamay dyan at babasahin po natin. Pwede po kayo magsalita. Sabi po dito ni Pastor Laudimir Gatus, sabi niya po sa comment dito sa Facebook, sabi po dito, God first morning po sa lahat. Each morning consecrate yourself to God for that day. Surrender all your plans to Him to be carried out or given up as His providence shall indicate. Thus day by day you may be giving your life into the hands of God, and thus your life will be molded more and more after the life of Christ. Yan, sabi po sa step to Christ. O sabi po ng Sister Alejandro Vilbar, sabi po ng Bible, 2 is better than 1. Ayan, so, ayan po mga kapatid, ano ibig sabihin, kasama ang Panginoon sa buhay natin. So, Sister Net Lazaro ay nagtataas po ng kamay. Sister Net? Thank you, Pastor. Tandaan po natin na noon pa man hanggang sa ngayon, Pastor, ay naglalaban yung tunggalian between good and evil hanggang sa ngayon. At alam po natin na dalawa ang espiritu
na naglalaban din. Yung spiritual spirit na kung saan ito yung espiritu ng ating Panginoon at yung carnal na ito naman yung espiritu ng kaaway. Paano po ito mawawala sa atin? Kailangan po natin ng malalim na relasyon sa ating Panginoon at pagpapakumbaba. Yung tunay na itakwil natin yung ating mga sarili. Kasi parang simple lang itong ating parang simple lang kung titingnan po natin, di po ba? Pero ito yung isang hakbangin na dapat po nating gawin sa araw-araw. Na itakwil natin yung ating sarili at magagawa lamang natin ito kung kasama natin palagi ang ating Panginoon. Bawat kilos ng ating buhay ay hinuhusgahan po tayo. Pero ito po, lumalabas dito yung hindi ayon po sa panlabas na ating anyo, kundi sa motibo na dinidikta sa atin ng espiritu na bumubulong sa atin. Kaya nga po, ang sabi sa atin kahapon, yung, ang ganda ng yung joy, yung meaning ng joy, Jesus, others, at huling-huli tayo. Kapag ito po ang lagi nating ito yung lagi nating motibo, ito yung lagi nating nasa isip, mawawala yung pagiging ating tawag dito pagkamadamot o hindi pagbibigay o yung merong pagpipigil sa iyong pagbibigay. Kaya nga po lagi nating yung others muna before tayo. Ilan po, Pastor? Amen. Okay, maraming salamat po. Kaya si Pastor Dasoy, meron po yan gustong i-share. Pastor Dasoy? Magandang umaga sa ating lahat na nakikinig. Binanggit kahapon at ngayon tungkol sa tunggalian. Actually nga po, pinakita ni Pastor Lord kahapon sa tunggalian ng mabuti at masama, nakita ko sa picture. Kumbaga, ito yung laban na tapos na ang resulta. Tapos na ang resulta, mga kapatid ko. Kumbaga, parang sa basketball, bago magpasimula ang basketball, alam na kung sinong nanalo. Yung? Kasi ang sabi sa 1 Corinthians 15 verse 57, ang sabi, subalit salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Siya yung referee, siya yung siya yung official na magde-decide paano tayo matatalo, mga kapatid. So salamat tayo sapagkat bago pa man magpasimula ang controversy na ito, ay tapos na ang desisyon sa isang kondisyon. Yung sinabi kanina na nasa panig tayo niya, na nakatingin tayo sa kanya. Matatalo lang tayo kapag nakatingin tayo sa ating sarili. Yun na yung selfishness, mga kapatid. So alam mo na at alam ko na kung panalo ako o talo. Paano? Kung ako'y nakatingin sa iba, nakatingin ako sa aking sarili, ay sigurado talo na po yan, mga kapatid ko. Pero kung nakatingin tayo kay Kristo, mga kapatid ko, ay sigurado naman pong panalo sapagkat ang sabi ng talata, si Kristo ang nagbibigay ng tagumpay. Bakit sino pa ba kasi ang hihigit sa kapangyarihan ng ating Panginoon? Wala na po, mga kapatid ko. Kaya ang tao na hindi selfish, masaya po siya dahil alam niya na tagumpay na po siya. Amen. Alam ko po, I'm sorry, siguro kakamali ako dito sa sabihin ko. Nakikita ko po ang mga taong selfish, pati sarili ko kung minsan. Halimbawa, sa basketball, pagka natalo at nalungkot, selfish yun. Mga kapatid ko. Ano po? Selfish po yun. Ba't ka malulungkot, friend? Kako. Yeah, wait, panalo eh. Hindi ka ba masayahan na may taong nasisiyahan? O sa eleksyon, sa CLC o kung sa CLPM. CLPM ba yan? CLPM. Pagka hindi nailik at nalungkot, selfish ho yan, mga kapatid. No. Opo, yung mga taong nakikita kong nalulungkot,
na hindi na-elect, selfish po yan. Bakit? Sarili niya tinitignan niya, hindi yung gawain. Yung nangungumpanya, ay nako, sabi ko sa inyo mga kapatid, kasama ako dyan, sinasabi yung sarili ko, Panginoon, umaandar ang selfishness kapag yun ang naramdaman ko. Kaya kapag katapos ng eleksyon, praise the Lord. Bago eleksyon, praise the Lord. Bakit? Yan, yung mga taong tinitignan lamang ay ang gawain ng Panginoon. Si Kristo lang, mga kapatid ko. Amen. Kaya ma-identify natin ang mga taong selfish at hindi. Ma-evaluate ko ang aking sarili kung selfish ako o hindi, mga kapatid ko. So, pagpalain po ang bawat isa sa atin. Ito pa, last na. Kilala ko. Nung hindi ma-elect, pumunta sa Amerika. Pastor, bakit? Anong nangyayari? Punta sa Amerika. Kaya nalulungkot eh. Yun ay indikasyon, mga kapatid ko. Sana po, mga kapatid, pagka itong selfishness rather, pagiging makasarili ay mawala sa akin, sa inyo, mga kapatid ko, napakasaya ng paglilingkod sa Panginoon. Pero kapag ang selfishness ay nasa atin, talo, lungkot ang mararanasan, mga kapatid ko. At yung kalungkutan, hindi sa Diyos yan, kay Satanas po yan kapag ikaw ang nalulungkot. Dahil sa pangyayaring hindi naganap na ginusto mo. Okay, pagpalain po at masaya sana tayong lahat, mga kapatid ko. Maranasan natin ang tagumpay na pinangako at nasa kay Kristo. Okay, salamat po, Pastor Dasoy. Pastor magsalita. No. Magsalita si Pastor Dasoy, pero malaman. Salamat, Pastor, sa iyong pag-participate. Okay. Si Brother Melvin din po nagtataas ng kamay. Brother Melvin. Ayan, ano po. Salamat po, Pastor Dasoy. At magkarugtong yung ating isip sa sandali na ito. Ganyan din yung tema ng aking gustong i-share. Ano po. Alam niyo, mga kapatid, kaya paborito ko salitang selfishness. Paborito ko na siya simula nung nag 40 days of prayer tayo dito. Bakit? Alam niyo po. Kaya nga, ay bawat isa sa atin, tingnan natin kung sabi nga ni Pastor Dasoy, mapapansin niya yung mga taong selfish. Totoo yun. Gusto ko rin sabihin niya na unahan niya ako. No? Kahit mismo yung mga sarili natin, mapapansin natin kung tayo ay selfish. Unang-una, isang halimbawa. Kapag ikaw, mas priority mo yung tulog kaysa pagde-devotional, pag-worship sa umaga, selfish tayo, mga kapatid. Alam niyo, may bagay delikado sa pagiging selfish. Hindi yan natin nalaraman. Hindi natin napapansin selfish na pala tayo unless tingnan natin mabuti yung ating sarili. Yan, kaya ako, sabi sa mga nakakaraang lesson, may mantsa ang puso natin kapag tayo ay selfish. At kapag may mantsa, mga kapatid, baka kumakatok lang tayo sa pinto ng kalangitan, hindi tayo makapasok. Ano po? So, bantayan natin yung ating sarili at baka isa rin tayo sa mga selfish. Maraming mga selfishness na pag-uugali na hindi natin nalalaman. Halimbawa, ay gusto natin na yes, tayo ay nasa gawain, tayo ay nasa simbahan. Pero pag ayaw natin makilahok sa gawain, sisipin natin sila naman, puro na lang ako. O di selfish din, ano. Pagka sabi mo ikaw ay mananampalataya tapos ayaw makisangkot sa gawain, ay selfish yun, mga kapatid, ano. Iniisip mo yung sarili mo, no. So kapag tayo ay mawala yung ating selfishness sa ating puso, tama si Pastor Dasoy, napakasayang mabuhay, napakasayang maglingkod. Ano po? Biro mo lahat, ako na lang gagawa yan. Okay, tamo? O di ano pa? Di masaya, di ba? Tapos lahat nagtutulungan. Yung bang kapag tayo ay mag-i-invite ng crusade, sa crusade, tapos lahat ay nakasuporta, napakaganda, ano po? Napakaganda. At higit sa lahat, mga kapatid, alam niyo, may mga paraan para hindi maging selfish din, ano? Sa isang banda, yung bulsa na yan, na sinasabi nila na madalas na pag-iisipan pa ng masama, isa yan sa pagiging selfishness, ano? Kaya natin, tingnan yung ating sarili, bantayan natin, baka hindi natin nakikita. Isa na pala tayo sa mga selfish, hindi lamang sa mga nanonood ngayon na mga regular members, ano? Meron din mga leaders
na hindi nila napapansin na sila ay selfish, mga kapatid. Sa pagpalain tayo ng Panginoon, God bless morning po sa ating lahat. Okay, salamat po. Yan, oras po natin ay 4:59. Yan. Meron pa po mga kapatid, siguro ay tapos na tayo, ano po, Pastor Jerry. So, basahin ko lang po itong sinabi nila sa comment. Dito sa Zoom, totoo po, Pastor Dasoy, isipin po natin ng lahat ng mabuti ay sa Diyos, lahat ng masama ay sa kaaway. Sabi ni Sister Net. At sabi ni Brother Polly Vidayo, God first morning, just always remember you are nothing, you have nothing, but thanks God, by God's grace, we have everything through Jesus Christ. So bring back the glory by sharing this love, removing selfishness. Ayan, maraming salamat po. Sister po yan, Pastor. Sister Polly. Okay po, Sister. Thank you po. At ngayon po ay dadako na tayo sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon, ang ating tagapagsalita, ang ating Stewardship Director ng Central Luzon Provinces Mission, Pastor Nelson Antonio. At tayo po ay babahagian niya dito po sa Council on Stewardship and equal contest. Yan po ang ating pong pag-aaral. Tignan po natin kung ano po yung unequal doon sa contest. Ayan, so ating pong makikita yan mamaya. At pagkatapos po noon, bago po siya magsalita, ay meron pong COP video. At ating opening prayer ay si Brother Dominic Carpintero. Ayan, ito po siya. Ayan, mamaya magbubukas siya na si Brother Dominic ating opening prayer. At hihilingan po natin sa ating United Prayer mamaya para sa adoration and confession si Brother Raybert Reyes. Ayan po, no? Siya po ang hilingan natin na makasama sa United Prayer. At sa Thanksgiving and Supplication, hilingan natin si Pastor Jackson Dasoy na manalangin mamaya po after po ng pagsasalita ni Pastor Nelson Antonio. So tayo po ay makinig na ng ating pong COP video at ating pong introduction. God bless po sa inyo pong lahat. God first morning po. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844.
However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Brother Doms, opening prayer po. Silingan natin si Brother Melvin. Brother Melvin, pwede po kayo mag-pray sa opening prayer po. Brother Melvin Vilasano. Wala. Sige po, tayo po ay manalangin mga kapatid. Kahangahangang Diyos na siyang aming tagapagligtas sa umaga po na ito, ay patuloy po namin kayong sinasamba at itinataas ang inyong pong pangalan. At amin pong dalangin, O Diyos, ang aming tagapagsalita sa pangunguna ni Pastor Nelson Antonio. Inyo po siyang biyayaan ng karunungan na nagmumula sa inyo at patuloy niyo pong ihanda ang aming puso't isipan
upang tanggapin ang inyong pong mga banal na salita o Diyos at kami ay patuloy na mabago at aming mai-apply ito sa aming pong mga buhay. Salamat po ng marami sa pag-ibig niyo po sa amin at sa kasiguraduhan ng kaligtasan. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Alan was highly successful in his business. Gratefully recognizing God's actions on his behalf, he decided to call a lawyer and an accountant and ask them to add God as a partner in the company's documents. While trying to fulfill the request, the lawyer and the accountant soon realized how difficult it was. According to the laws of the land, a business partner must provide an ID number and an address in the country. How could they find God's ID and address? One day, after returning home frustrated by the legal complications, Alan found Psalm 50:12, which reads, "If I were hungry, I would not tell you, for the world is mine and all its fullness." Immediately, everything became clear to him. The words, "The world is mine and all its fullness," hit him as never before. Suddenly, he realized that in his distorted notion of ownership, he was still willing to be in charge, to be the owner. However, more than that, he was attempting to downgrade the actual owner to the position of a mere partner. As Alan came to his knees, he felt a deep peace. He understood that instead of being the owner, he had been given the temporary privilege to have his name on the documents of God's company. Moreover, God was simply asking Alan to manage that company on his behalf, to fulfill God's holy purposes on earth, to reach others for eternal life. If he would humble himself and connect with the owner through prayer and studying his word, Alan understood that he should never worry about that company's problems anymore. God, the true owner, would take care of every detail, not only of that company, but of his life. Some Christians may still believe that they can help God's cause with their possessions, but the opposite is true. While we are still alive, God is helping each of us, constantly imparting to us possessions he has in store. Furthermore, after life ends, he places those same goods in the hands of others. We may not always acknowledge God's ownership, but that doesn't change the truth about what he is. Instead, it changes us. But if we forget that he is the owner of all things, we will develop an arrogant heart and haughty looks, which will lead to a fatal separation from God. Therefore, as a merciful reminder that he is the owner, he asks us to regularly return to him tithes and offerings from all that belongs to him and that he has lent us. And we say to return instead of to give, because the Bible indicates that when we bring tithes and offerings to God's storehouse, we are actually giving them back to him, who is the owner of all things. As we faithfully return tithes and promise, which is our regular and systematic offering, may we put our desires last and God first. Saan ka nabubuhay, mahal na kaibigan? Sa Diyos ba o pansarili lamang? Saan ka patutungo, langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Ngayon ang
Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alinlangan, bawiin mo ngayon. Huwag kang magpaliban, huwag kang mag-alinlangan. Pinto ng iyong puso ay pagbuksan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Pastor Nelson, kayo na po. Okay, good morning mga kapatid. Pinupuri ko at pinasasalamatan ng Diyos sa umagang ito sapagkat kayo po ay patuloy pong sumusubaybay, especially mga nandito po sa Zoom at sa mga kapatid na patuloy na nanonood sa Facebook Live. So napakaganda po ng atin pong programang isinasagawa, ang God First Morning. Sa mga susunod na mga panahon, ang atin pong mga kapatid, kaanim ng iglesia ay meron pong pagkakataong sila ay makapag message o makapagbigay ng reflection. Kaya po mahalaga po yung sa pagitan ng 4:30 hanggang 5. Yun po ay talagang kung sino yung nais na magbigay ng reflection, ayun po ang panahon na pinagkakalob sa inyo. At sa mga susunod na mga January sa 2025, ayun na po ay ibibigay na po sa mga kapatid na nais na magbigay ng kanila pong reflection. Basta sabihin niyo lang po sa amin o kung sa mga pastor niyo po mga kapatid, kasi i-schedule po natin yan. So sa ngayon po kasi December, isang buwan, ang CLPM, ang tanggapan ng Central Luzon Provinces Mission, ang siyang nagpasimula mga kapatid. Kaya po talagang inuuna po muna ng opisina. Okay, ang atin pong tatalakayin ngayon, mga kapatid, mukhang yung atin pong tatalakayin ngayon ay natalakayin na marami nang napahapyawan po kanina ang atin pong natalakay. Nakikita ba, Pastor Nalvin, yung ating screen? Hello? Good morning. Yes, Thank you po. Kita po, Pastor. Yan, salamat po. Ang nakatalaga na atin pong pag-aaralan sa umagang ito ay an unequal contest. Kumbaga, hindi pantay na labanan. Tayo po ay nabubuhay sa lupang ito, especially sa lupang ito na the world promotes selfishness. Mga kapatid. So, kahit saan yan, sa paligsahan, lahat gusto manalo. Sa pagdating sa passion, ay talagang it promotes selfishness. Gusto lagi mahal, maganda ang bilihin. So, selfishness mga kapatid, the world promotes it. Even in the advertisement in the television. Even in the politics. So, even in sports, entertainment, passions, Facebook. So, everything mga kapatid, nagkalat ang pagkamakasariling promosyon mga kapatid. So, ano ba itong unequal contest, parang hindi pantay na labanan mga kapatid?
sa ating kaloob-looban ay laging merong dalawang naglalaban sa ating buhay. So, binanggit na po kanina yan mga kapatid. Dalawang laging naglalaban sa atin. Or sa pagiging mapagbigay o sa pagiging makasarili. So ano ba yung laging nananalo? Yung bang mapagbigay ka ba? O yung bang makasarili ka? So yan mga kapatid ang kanyan. Laging meron dalawang naglalaban sa ating mga buhay mga kapatid. Kapag lalo na sa panahon ng holiday season, napakarami ng mga lumalapit sa atin, magbibigay ba? O bibigyan ko ba ito? Hindi. Parang ganun. Alam mo, may mga taong namamalimos sa kalye. So, what is our initial reaction? Yung bang, bigyan ko ba ito kahit maliit o ano? So, laging merong dalawang naglalaban mga kapatid sa ating buhay. Yung pagiging mapagbigay o yung pagiging makasarili. Kaya lang yung title mga kapatid ay Unequal Contest, hindi pantay. Yan po yung ating hindi pantay na labanan mga kapatid. Kumuha muna ako ng Bible text mga kapatid sa aklat ng Timothy, 2 Timothy chapter 2, chapter 3. Dapat alamin mo ito, nasa huling mga araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Dapat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Maibigin sa salapi. Mayayabang. Mga mapagmalaki. Mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang. Mga walang turing, mga walang kabanalan. So sa ating kapanahunan daw, sabi ng banal na kasulatan ay ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. So lalo't lalagit yung ang ating iglesia ay marami pumapasok kaminggo sa loob at labas sa loob ng ating iglesia. At ang ating iglesia ay hindi ligtas sa ganitong uri ng kalalagayan. Imagine niyo mga kapatid kapag sa loob ng ating iglesia ay mas maraming mga taong maibigin sa kanilang sarili. It creates discord. It creates kaguluhan ba mga kapatid? Disunity. Isipin nyo kapag mas maraming mga tao sa loob ng ating iglesia na mas maibigin sa sarili. Yung pagkamisan mga kapatid, yung karapatan. Ay, karapatan ko to, paglaban ko to. Tama ako, paglaban ko to. So, yan pa mga kapatid. Maibigin sa salapi. Isipin nyo na lang, kapag sa loob ng ating iglesia, ay mas maraming mga kapatid ang maibigin sa salapi. Ano nang mangyayari mga kapatid sa ating iglesia? Itong unequal contest sa Council on Stewardship ay meron lamang dalawang paragraph mga kapatid. Dalawang paragraph. Ito yung una. Ang pagkamakasarili ay ang pinakamalakas at pinakapangkalahatan ng mga impulses ng tao. So yung unequal contest, mas malakas daw sa ating sarili yung salitang yung pagkamakasarili. That's why kung titignan natin mga kapatid, kapag ang isang elder o stewardship leader o ang isang pastor, kapag siya nag-promote ng stewardship, mga kapatid, sasabihin ng mga tao, pera na naman. So, laging it connects. Ako po ngayon ang siyang nakatalagang stewardship director ng ating CLPM. Ang pinopromote ng stewardship is not about money. It is all about spirituality and faithfulness inside the church. Yung lumagot tayong spiritual at pagiging katapatan sa ating Panginoon. So yung pagkamakasarili ay ang pinakamalakas at pinakapangkalahatan ng mga impulses ng parang malakas sa loob natin yung kapag tayo ay merong natanggap na pagpapala sa Panginoon ay Panginoon,
Bibigay ko ba yung para sa iyo o ano? Ibabalik ko ba, Panginoon, o hindi? So if we listen sa ating mga sarili, mga kapatid, eh talagang kung tayo makikinig sa ating sarili, talagang sasabihin niya, uy, wag. Kasi malakas talaga sa loob natin yung yung pagiging pagkamakasarili, mga kapatid. Pagiging pagkamakasarili. Ang sabi pa niyan, mga kapatid, ayan, ang pakikibaka ng kaluluwa sa pagitan ng simpatya at pag-iimbot ay isang hindi pantay na paligsahan. Hindi daw pantay yung pagiging mapagbigay at yung pagiging makasarili, sapagkat habang ang pagkamakasarili ang pinakamalakas na pagnanasa, ang pag-ibig at kabutihang loob ay kadalasang pinakamahina, at bilang panuntunan ang kasamaan ay nagtatagumpay ng tagumpay. So binanggit dito ni Mrs. White na yung pagkamakasarili, pinakamalakas na pagnanasa. Samantalang ang pag-ibig at kabutihang loob ay kadalasang pinakamahina. Kaya ngayon ang pamagat ng Council of Stewardship ay unequal contest, hindi pantay na labanan. Why? Because deep inside in our hearts, mga kapatid, ay malakas sa atin yung pagiging pagkamakasarili. Mas malakas siya. Hindi siya equal, mga kapatid. Hindi pantay. Kumbaga sa basketball, mga kapatid, ay dihado na. Dihado na sa ating kalooban yung salitang pagiging mapagbigay. Maliit lamang na porsyento at mas malakas sa atin yung pagiging pagkamakasarili, mga kapatid. Kaya nga ang lesson natin dito sa unang paragraph na ito, pahintulutan natin palagi, mga kapatid, ang makalangit na ugali. Tayo bilang mga mananampalataya, pahintulutan po natin palagi ang makalangit na ugali. Ano po yan? Ang pagiging mapagbigay. Because the spirit of heaven is giving. Huwag natin pahintulutan ang ugali ng ni Satanas. Palaging binabanggit ng ating mahal na presidente, ang Luciferic syndrome. Pahintulutan po natin, ayaan po natin, kaya bagay, may binanggit ang banal na kasulatan. Christ must increase and we must decrease. We must abide in Christ. Yan, mga kapatid, ang palaging binabanggit ng banal na kasulatan. Kaya nga, mga kapatid, pahintulutan natin yung makalangit na ugali. Sapagkat sa kaloob-looban natin, may dalawang naglalaban, yung pagiging pagkamakasarili o pagiging mapagbigay. Malakas ang pwersa ng pagkamakasarili. Pero tayo, mga kapatid, na kay Kristo, nasa Panginoon, mga kapatid, pahintulutan natin ang Diyos na sa araw-araw ng ating buhay, manaig ang Diyos. Na maging ang ating damdamin ay isuko natin lagi sa Panginoon. Kasi siya yung magpapalakas. Bagamat dehado tayo. Bagay, binanggit ni Pastor Tasoy kanina. Alam mo na kapag kung saan kakampi. Kapag kakampi ka kay Satanas, talo ka. Kapag ikaw ay kakampi sa Diyos, panalo ka. Tayo, mga kapatid, kapag tayo nasa Panginoon, mga kapatid, lagi nating pahintulutan ang Diyos na siyang magpapalakas sa damdamin nating ang pusong mapagbigay. Na habang tayo'y nagbibigay, na ang tanging kagamutan lamang sa pagiging makasarili ay ang pagiging mapagbigay. Ulitin ko, ang kagamutan, ang lunas sa pagiging makasarili ay ang pagiging mapagbigay. Kapag pinalalakas natin ang ating pagkamasarili, namamatay ang pagiging mapagbigay. Kapag ating pinalalakas ang mapagbigay, humihina ang pagiging makasarili. Mga kapatid. So, ito pa yung pangalawang paragraph. Ang magbigay o gumawa kapag ang ating pakikiramay ay naantig. So, magbibigay pa tayo kapag may nanawagan. Bibigay lang ako, naantig puso ko. Magaling nang nag-promote. Magbibigay ako.
Pero kapag hindi magaling, nagbibigay. Meron pa yung kapag, ay, ang ganda ng sermon. Dumating pa nga sa punto, mga kapatid, sa iglesia natin, kapag ang sermon, ang pag-ikapot handog ay pagkatapos ng sermon. Ang epekto, kapag naganda sa sermon, okay, bibigay. Pero kapag hindi na, ginaganda sa sermon, hindi niya gusto yung nag-sermon, hindi magbibigay. Sabi dito, ang magbigay o gumawa kapag ang ating pakikiramay ay naantig at ang pagpipigil sa ating mga regalo o serbisyo, kapag ang mga damdamin ay hindi napukaw, ay isang hindi matalino at mapanganib na landas. Kung tayo ay kinokontrol ng simbuyo o pakikiramay lamang ng tao, kung gayon ang ilang mga pagkakataon kung saan ang ating mga pagsisikap para sa iba ay nasusuklian ng kawalang pasasalamat o kung saan ang ating mga kaloob ay inaabos o nilustay ay sapat na upang palamigin ang mga bukal ng kabutihan. Ang mga Kristiyano ay hindi dapat kumikilos ayon. Ang mga Kristiyano ay dapat kumilos ayon sa nakapirming prinsipyo na sumunod sa halimbawa ng pagtanggi sa sarili at pagsakripisyo ng tagapagligtas. Principle of giving, mga kapatid. Hindi yung impulses, hindi lamang sa simbuyo ng damdamin, mga kapatid. So, kaya nga mga kapatid ako dito, following and obeying Christ is the best remedy in our selfishness. Christ is the solution of our selfishness problem. Walang ibang lunas, mga kapatid, sa pagkamakasarili kapag ikaw ay na kay Kristo. Yan lang ang lunas, mga kapatid. Kaya kapag ikaw ay na kay Kristo, mga kapatid, kaya bakit may binanggit si Mrs. White sa Steps to Christ, na kapag habang tayo nakatingin kay Kristo, mas lalo tayong natutunaw, mga kapatid. Yung ating pagkamakasarili, matutunaw yan kapag tayo ay lalapit at lalapit at lalapit talaga sa ating Panginoon. Kapag lagi nating tinitignan, kaya maganda, mga kapatid, ang ating pinag-aaralan dito sa Christ, God First Morning. It will develops our spiritual maturity, mga kapatid. Kasi pagka tayo napalapit sa Panginoon, isipin niyo, mga kapatid, ang unang mga alagad, ang mga unang iglesia sa aklat ng Gawa. Kaya sabi ko na, isipin niyo kapag sa loob ng iglesia mas marami ang makasarili, what happened to our church? What happened to the mission? Pero kapag mas marami ang mapagbigay, sapagkat we are created to give, mga kapatid. Why? Because we are created in the image of God. Kaya sabi, mga kapatid, ng banal na kasulatan, huwag ninyong gawin ang anumang sa pamagitan ng pagkampi-kampi o sa pamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip, na ipagpalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa sa kanyang sarili. Huwag tignan ang bawat isa sa inyo ang kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. So, sabi niya, wag tignan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sarili. So, let's paraphrase. Wag niyo daw tignan ang inyong sarili wag niyo daw i-promote sa inyong sarili ang pagkamakasarili kung hindi maging mapagbigay. Isipin din yung iba. Kung ipaparaphrase natin ang salitang ito na Apostol Pablo, wag kayong makasarili. Kung tignan niyo din yung kalagayan ng iba. Hindi yung laging ako. Bagay, sabi ni Lucifer, ako. So, ganoon, mga kapatid. So, meron pa dito. So, ito na lang ginawa ko, mga kapatid. Selfishness has brought discord into the church. Filling it with unholy ambition, selfishness destroys Christ-likeness. Filling man with self-love, it leads to continual departure from righteousness. Kaya sabi ko kanina, palakasin natin sa ating kalooban ang pagiging makasarili sa pamagitan ni Kristo na siyang tumutulak
na siyang nagbibigay kontrol sa ating buhay. Pahintulutan natin ang banal na spirito ay kumontrol ng ating buhay. Hindi yung kontrolin natin sa ating sarili. Because if we listen to ourselves, mga kapatid, it will lead you to distraction. But if we listen to Christ, it will lead us to holiness. Selfishness, it leads to continual departure from righteousness. It destroys the Christ-likeness. Sabi pa dyan, mga kapatid, it brought discord into the church, yung tinatawag na selfishness. Kapatid, kaya mahirap. Kaya nga, ito pa mga kapatid, merong nito, tinignan ko, ako habang pinag-aralan ko mga kapatid, pinapag-aralan ko ang sulat ng Biblia. Kagabi at ngayon mga kapatid, yung salitang selfishness. Pinag-aralan ko din dito sa spirit of prophecy na walang ibang lunas kung hindi si Kristo lamang. Pero sabi dito mga kapatid, nakita ko ito kanina, sabi dito, but many Seventh-day Adventists realize the responsibility which rests upon them to cooperate with God and Christ for the saving of souls. Magiging fail daw kapag ating iniisip yung ating pagiging makasarili, kapag hindi tayo nakikikooperate sa Diyos at kay Kristo sa pagliligtas ng kaluluwa. They do not show forth the world the great interest God has in sinners. They do not make the most of the opportunities granted them. The leprosy of selfishness has taken hold of the church. The Lord Christ will heal the church of this terrible disease if she will be healed. The remedy is found in 58th chapter of Isaiah. At yun mga kapatid ay si Kristo. Binanggit mga kapatid ni Mrs. White yung inhalin tulad niya yung selfishness, leprosy has taken hold of the church. Binanggit din dito mga kapatid na terrible disease yung pagiging makasarili. Unequal contest. Tatandaan nyo, malakas yung pagiging makasarili sa atin. Pero mga kapatid, may solusyon dyan. The light of the gospel shining from the cross of Christ rebukes selfishness and encourages liberality and benevolence. Ano mga kapatid, the light of the gospel from the cross rebukes selfishness. Ang tanong mga kapatid, gaano ka nakatagal kay Kristo? Gaano na ako katagal kay Kristo? Ibig sabihin mga kapatid, kaya ako tinatanong yung gaano tayo katagal sa pananampalataya. Dapat mga kapatid, malaki na yung ating pinagbago. Mapagbigay na tayo. Tapat na tayo. Why? Because yung light of the gospel shining from the cross rebukes selfishness. Lagi tayo mga kapatid talagang kasi nasa Panginoon tayo. The spirit of liberality is the spirit of heaven. Christ's self-sacrifice love is revealed from the cross, mga kapatid. Kaya mga kapatid, continue to surrender yourself to Jesus. Christ must increase and we must decrease. Mga kapatid, malakas sa ating kalooban ang pagiging pagkamakasarili. But if we surrender ourselves to the Lord daily, mga kapatid, papatayin ng Diyos ang makasarili sa ating kalooban at madedevelop ang pagiging generosity o liberality. Ibibigay natin ang ating buhay natin sa Panginoon kapag patuloy tayong lumalapit dyan sa cross ng ating Panginoon. At kapag ibinigay na natin ang ating sarili sa Diyos ng buo, mga kapatid, ibibigay mo din ang lahat ng mayroon sa iyo. Sabi ng Biblia mga kapatid, ang pag-ibig ay hindi mapagpahinuhod. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod
at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri. Hindi mapagpalalo. Hindi nag-uugaling mahalay. Hindi hinahanap ang kanyang sarili. Hindi nayayamot. Hindi inaalumana ang masama. Kaya itilong ko lang mga kapatid yung hindi hinahanap ang kanyang sarili. Ang pag-ibig daw ay hindi makasarili. Yan ang pag-ibig. Hindi niya iniisip yung kanyang sarili. Sapagkat yan, yung pag-ibig na yan, author ng Diyos yan. Siya mismo ang pinagmulan yan. Mga kapatid, kaya nga, sa umagang ito, matutunan natin palagi yung unequal contest. Malakas sa ating kalooban ang pagkamakasarili. Nandyan yan mga kapatid. But, sabi ni Mrs. White, mahina yung pagiging espiritu na mapagbigay sa ating maliit lang o porsyento. Pero mga kapatid, kapag natutunan nating isuko ang ating sarili sa Diyos at ating ibinigay ito sa Kanya, yung ating sarili, at kapag si Kristo na ang nananahan sa atin, ibibigay natin ang lahat ng mayroon tayo sa Kanya. Kapag ibinabalik natin ang ating mga ikapu at handog, hindi natin ibinabalik ito. Ay hindi natin ibinibigay sa tao, mga kapatid. Ating itong ibinibigay sa Diyos. Why? Because we realize the goodness, the mercy, the love of Jesus. Natutunaw ang ating puso dahil naranasan natin yung pag-ibig ng ating Panginoon. Mga kapatid, habang tayo ay ibinibigay ang ating sarili sa Panginoon, lumalaki ang porsyento ng pagiging mapagbigay sa ating puso. Pinapatay ang makasarili. Kaya itanong ko sa aking sarili, Panginoon, gaano na ba ako katagal sa iyo? So dapat, Panginoon, mapagbigay na talaga ako. Wala na sa akin yung salitang makasarili. Why? Because I'm yours, Lord. I'm serving you. So, mga kapatid, unequal contest. Unequal contest. Yung pagkamakasarili, huwag niyo pong pahintulutan sa inyong buhay. Yung spirit of heaven, and that is liberality, yan po ang pahintulutan at manaig sa ating buhay. Pagpalain po tayo ng ating mahal na Diyos sa umagang ito. Pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Pwede ba natin buksan ang ating mga audio? Amen. At response tayo sa ating page, please. Amen. Amen. Amen po. Amen. Amen. Amen mga kapatid, ano? Kayo ba ay na-bless sa umaga na ito? Napakagandang panawagan, paalala sa atin sa umaga na ito, ano po? At nawa tayo ay nagising sa ating pagkakatulog. Nawa tayo ay patuloy na naliwanagan sa umaga na ito, ano po? So, ang tumatak sa akin dito ay pag-ibig. Kasi ito yung pinakadakila sa lahat ng utos, ano? Yung pag-ibig. Sabi ni Pastor Nelson, gaano na ba ako katagal na Kristiyano? Mga kapatid, tanongin natin yung mga sarili natin ngayon, gaano na ba ako katagal na Kristiyano? Sa tagal na ako ay kilala ko si Kristo, bakit hindi ako nagbabago? Dapat na mapagbigay na tayo ngayon sa tagal na ating pagiging Adventist. So kapag hindi tayo mapagbigay at selfish pa rin tayo, palagi nanalo yung selfishness sa ating puso, ano? Napakadelikado. Baka akala natin naghihintay tayo kay Jesus. Nung pala si Satan, hinihintay natin, ano, na makasama natin sa pagkapahamakan. Ako. Nawa, pagiging selfishness ay ating patayin. Si Jesus ang papatayin niya, na isuko natin yung ating buhay sa kanya. Papatayin niya yung pagiging selfishness. Pag sinabi mo pagbigay, ano, ulitin ko lang, hindi po ito sa bulsa lang, ano. Mapagbigay, unahin natin bigay yung ating buhay.
Kaya sabi ko nga, pag-ibig ang tumatak sa akin. Gaano mo kamahal? Gaano ko kamahal? Ako na lang, huwag na kayo, no? Para makasabihin nyo, nagmamalinis naman ako, hindi, no? Gaano ko ba kamahal ang Panginoon? Maglilingkod ba ako sa Kanya? O puro yung aking lamang kinabukasan na aking iniisip? Ano po? Gaano kamahal ang aking kapwa? Yan, ano? So, mga kapatid, kung tayo pala matagal nang kilala natin si Kristo, si Jesus bilang ating personal tagapagligtas natin tinanggap noong una, dapat hindi na tayo selfish. At kung tayo selfish pa rin, hindi tayo nagbabago, malamang di natin nakilala ng gusto ng ating Panginoon. Nakakatakot, nakakalungkot. Baka hindi talaga natin siya kilala. Sa salita lang natin siya kilala, na po. Dahil kung kilala talaga natin siya, kasama natin siya namumuhay araw-araw, hindi tayo magiging selfish. Sa gawain sa church, sa pag-attend ng mga services, sa pagtulong sa mga gawain, dapat ay aktibo na rin tayo ngayon, ano? Dahil nandiyan si Jesus kasama natin. Sa pagtanggap ng mga parts sa church, yung bulsa na yan, kasunod lamang yan. Kapag ang ating buhay kasama natin si Jesus, makikilala natin siya ng gusto na siya ang provider ng lahat ng mayroon tayo. Siguradong sigurado, hindi tayo magiging madamot sa ano pa mga kapamaraanan. Ano po? Ayan, ano? Kaya ako nagpapasalamat sa devotional na ito. Kundi dahil dito sa mga devotional na ito, hindi ko malalaman na selfish pala ako. Kaya salamat sa Panginoon at meron tayong devotional. At sa mga 16 na tao na narito ngayon, ating ipanalangin ang bawat isa. Hindi madali ang pagbabago, ngunit posible at magagawa natin sa tulong ng Panginoon. Yan, sama natin sa panalangin yung mga nagpasya. Sama natin, mayroon pang isa, si Nanay Florentina ba yun, Ate Rebe? Natanggapin si Jesus sa kanilang tagapagligtas. Ano po? Naselyohan ang kanilang pasya. Sige po, Ate Rebe, sama natin. Sa kagad din si Reynaldo Eusebio pabalik sa Nueva. So, ibig sabihin dito siya magpapacheck up sa Nueva Ecija. Ano po? Sige po, sama natin sa panalangin. At happy birthday pala kay Sister Vicky. Happy birthday po. Alam ko nakikinig po kayo ngayon. Ano? Araw-araw kayo na riyan. May nag-tip lamang sa akin. Birthday niyo po ngayon. Kaya lang, hindi ko makita yung picture niyo talaga. No? Hindi ko nailagay dito. Ganun po man. Happy birthday sa inyo. Sama natin sa panalangin, Sister Vicky. Siya ay nag-iisa sa malayo. Kung di ako nagkakamali, ay sa Kuwait. Medyo malayo, no? Pero sabi ko nga sa nag-tip sa akin, kung kayo po ay nag-iisa at nalulungkot, kung mayroon man malapit na church dyan, yun ang hanapin po ninyo, and you will notice you are belong to the family of God. Ano po? At masaya may mga kasama sa Sabado pag sa church. Sabi nga, ito yung ating extended family. Masarap magkaroon ng extended family. Bukod sa pamilya mo talaga na sa bahay, sa bakuran, iba yung extended family sa church. Ano po? Masaya at ikaw yung mababawasan po yung lungkot. Yan, sama natin sa panalangin ng bawat isa. Let's pray po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa umaga na ito ay muli ang aming pasasalamat sa inyo. Ay kami ay inyong sinamahan sa buong magdamag na nagdaan, ginising muli sa panibagong buhay, kalakasan. Salamat sa paalala, salamat sa paggising sa amin sa umaga na ito, na kami ay may mga nakatagong karumihan sa aming mga puso, ang pagiging selfishness, O Diyos. Salamat at unti-unti ay pinakikita niyo po sa amin ang hindi namin namamalayan na aming pagiging makasarili. At kayon pa man, humingi kami ng tawad sapagkat napakatagal na namin kayo na tinanggap sa aming buhay. Ngunit lumalabas sa mga sandali na ito na maaari isa sa amin ay hindi namin kayo lubusang kilala, sapagkat kami merong hindi namin namamalayang katangian na makasarili. O dakilan Diyos, salamat sa lesson na kapag kami sinuko namin ang buhay sa inyo,
ay inyong papatayin ang aming pagkamakasarili at maging mapapalit tayo ng pusong pagbigay, mapagmahal at mapagpatawad sa kapwa. O dakilang Diyos, salamat at sa may mga ganito kaming lesson na kami ay nagigising sa aming mga pagkakamali. Mayroon kaming chance na baguhin ang aming mga pagkakamali at higit sa lahat mayroon kami pagkakataon na ibahagi din naman ito sa iba. O dakilang Diyos, tunay na ramdam po namin ang inyong pagmamahal sa bawat umaga. Ngunit sa kabila ng inyong pag-ibig, heto kami pa rin ay nagkakasala, kaya kami po ay humihiling ng kapatawaran saan nyo man kami nasumpungan, nagkulang at nagkasala. At ang kasunod po nito ay aming willingness na magbago. Samahan niyo po kami sa aming pagbabago. Nawa sa mga susunod na buwan, linggo, mga taon, maipagmalaki na namin na kami kilala namin kayo at nabawasan ang aming pagiging makasarili, bagkos napalitan ng puso mapagbigay, mapagpatawad at maibigin. Ito po ay aming inaasahan na kami mananagumpay dahil kayo rin po ay nagtagumpay sa krus ng Kalbaryo. Sa pagpapatuloy na aming panalangin, ang pasasalamat sa panibagong taon, araw at kaarawan ng aming kapatid na si Sister Vicky. Sa panahon ngayon siya ay nag-iisa malayo sa kanyang pamilya, nagtatrabaho sa malayo. O dakilan Diyos, samahan niyo po siya. Bigyan niyo po siya ng panibagong pamilya doon na kung saan ang kapatiran sa iglesia ng Adventist na kanyang matagpuan malapit sa kanilang lugar. Upang magkaroon siya ng kasama sa kung saan kung sila ay pupunta sa simbahan, magkaroon siya ng mga kaibigan, ang Family of God na inyong ibinigay sa amin upang kami magkaroon ng magkatulungan kung kami man ay malayo sa aming mga pamilya. O dakilan Diyos, salamat sa mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay na patuloy na nagpatatag sa kanya. Salamat sa pagpasok niya dito sa aming live devotional at unti-unti nakikita niya ang katotohanan at nakikita niya na kailangan siya magbago sapagkat kayo ay nariyan para at siya inyong iniibig at binibigyan siya ng kanyang karunungan na nagbumula sa inyo. Ang dalangin po namin para sa kanya ay patuloy na paglago sa kanyang buhay, pagkakilala niya sa inyo ng lubusan at higit sa lahat pagtanggap sa inyo bilang personal at tagapagligtas, at siya ay makita niya ang mga simbahan malapit doon o kundi man sa kanyang pag-uwi dito sa Pilipinas. Samahan po siya sa kanyang pang-araw-araw na pagtatrabaho, ilayon siya sa anumang kapahamakan, maging masaya siya mabigat man ang trabaho sapagkat kayo kanyang kasama. Dalangin din po namin ang kanyang mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas. Patuloy niyo nawa po silang samahan sa araw-araw na makita rin nila ang inyong pag-ibig sa kanilang buhay. Dalangin din po namin patuloy si Brother Reynaldo Eusebio. Papauwi po sila ng Nueva Ecija kasama na natin Darisa. Ingatan po sila sa daan, ilayo sa anumang kapahamakan. Gayon din sa kanilang pagpapacheck up. Nawa anuman ang maging resulta nito ay nagdulot sa kanya ng kasiyahan at patuloy na tumingin at magtiwala po sa inyo na sa inyo ay tunay na may kagalingan. Kayo pong aming dakilang manggagamot o dakilang Diyos. Dalangin din po namin ang mga kapatiran na tumanggap sa inyo bilang personal at tagapagligtas sa pamamagitan ng bautismo. Ang 3 sa San Leonardo, ang 3 rin naman dito sa Gapan, at maaaring mayroon din sa Bulak. Nawa, selyuhan niyo po ang kanilang mga puso na hindi na sila magbago ng kanilang desisyon. Kaya hindi naman yung isa pa na kundi ang nagkakamali ay si Nanay Florentina. Sa panahon ngayon siya naguguluhan, nagdadalawang isip po Diyos. Karunungan po from Holy Spirit ang sumaa kanyang puso at isipan upang sa ganon siya at kasama ng kanyang mga kaibigan, kasama nila Ate Rebe, patuloy na magkasama-sama sapagkat sila ay magkakaibigan at wala silang iwanan. Lahat ay sasama sa kabutihan, sa paglago, kasama po kayo. Dakilan Diyos, salamat at nariyan kayo na meron kaming gabay at patnubay sa bawat araw. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ang aming mga
kapatiran na nakikinig ngayon sa live, lalong higit. Yan din yung may mga prayer request sa aming mga puso. May kanya-kanya kaming kahilingan na hindi namin nabanggit. Sama namin po ito sa panalangin. Kasama namin sa panalangin ang sambahayan ni Sister Belinda Salvania. Mayroon din sila mga pangailangan o dakilan Diyos nawa. Ito po ay pagkaloob sa kanila ayon sa inyong kalooban. Kaya din ang sambahayan ni Sister Mildred. Sila din naman ay inyong pagpalain sa maghapon na ito sa bawat araw ang kanyang buong pamilya. At gayon din ang sambahayan ni Sister Emelinda Makalalag, kanyang asawa na si Brother Eliseo sa kanilang pagtatrabaho araw-araw, pag-travel everyday. Ingatan niyo po sila. Gayon din yung kanyang dalawang anak na si John Mark at si Jovan na malayo sa kanyang piling ay patuloy na makilala kayo, makita ang inyong kabutihan. Dalangin din po namin ang sambahayan ni Kuya Melchor Canlas na patuloy na nagtitiwala sa inyo at patuloy na maging liwanag po siya sa kanilang sambahayan, sa kanilang kapitbahayan at sa kanilang nasasakupan. Dalangin din namin patuloy ang sambahayan ni Nanay Nerissa, kanyang kamag-anak, mga apo, mga manugang, mga anak ay patuloy na niyang makasama sa kanyang paglilingkod, pagsamba, pananampalataya. Dalangin din namin ang sambahayan si Sister Teresita Dairet Reyes. Siya po ay may iniindang karamdaman, ay patuloy po siyang nagtitiwala sa inyo o dakilan Diyos. Gayon din sama namin ang kanyang mga anak, mga apo, patuloy na kanyang maranasan ang inyong kabutihan. Gayon din ang sambahayan ni Sister Shirley Rosacinto, kung siya man ay may karamdaman, kanyang mahal sa buhay, anuman ang kanilang pangailangan sa mga sandali na ito, ay ipagkalaw niyo rin po sa kanila. Gayon din ang sambahayan ni Kuya Narsing Canlas, ang kanyang may bahay, ang kanyang mga anak, mga apo, ang kanilang buong pamilya. Inyo rin pong ipakita ang inyong pagmamahal at makita nila na kayo ay nariyan, patuloy na sumasama sa kanila sa ano pa man pagsubok na darating sa kanilang buhay. Dalangin din namin ang sambahayan ni Sister Gloria Balbido, Sister Wilma Fernandez, Sister Janet Gatmaytan, Sister Sweetie Burgos, ang kanilang sambahayan kasama yung kanyang anak na si Sister Hana at iba pa niyang mga anak na nasa malayo. Gayon din si Sister Vicky, sambahayan ni Sister Sinaida Manarang, ang sambahayan ni Ate Revi kasama yung kanilang mga kapatira sa Leonardo, ang sambahayan ni Sister Ana Marituki o dakilan Diyos. Anuman ang kahilingan sa kanyang puso sa mga sandali na ito, inyo po itong dinggin at inyo po silang pagpalain ayon sa inyong kalooban at hindi ng sa aming kagustuhan. Ang sambahayan ni Sister Ellen Alpindo, ang sambahayan ni Ate Lorna, Kuya Bobby, at ang amin din sambahayan dito sa Gapan Adventist Church o dakilan Diyos. Kayo po ang nakakaalam na laman na aming mga puso at isipan bago namin ito banggitin, ay alam nyo na. Unang aming panalangin ay samahan nyo kami sa aming pagbabago na aming karakter, maalis ang aming pagiging makasarili, bantayan po ang aming mga galaw sa maghapon na ito, ilayo kami sa anumang kapahamakan. Nawa ang aming pag-iisip, pananalita at mga gawa may karapat dapat po sa maghapon na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus naming tagapagligtas. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Ano po? Salamat sa mga prayer warriors. Sister Vicky, thank you po sa pagbati sa aking karawan. Yes po. Welcome po. Pero hindi po ako ang pastor. Si Pastor Nelvin yung ating pastor. Ako ay kapangalan lamang niya. Katunog ng pangalan. Ayun, welcome po Sister Vicky. At minsan kahit di pa po ako tapos sa aking duty, lagi po ako nanalangin. Sana po matapos yung trabaho ko po at gusto ko po talaga makinig. Amen. Ano po, masarap makinig sa live, ano? Pero kung di talaga kung merong nakatapat na conflict, pwede naman sa replay. Pwede naman sa replay, asugla ng konti. Pero masarap sa live manood, sa totoo lang, ano po. So yan, ano, Sister Vicky, masasabi ko sa inyo, mahal po kayo ng Diyos. Kung sabi ko nga, kung makikita nyo yung malapit na Adventist Church dyan. Kaya lang sa Saudi ba? O sa Saudi? Hindi ko alam kung meron tayong malapit na simbahan dyan. Pero meron mga grupo siguro, no? Hindi man simbahan ay group of Adventist, ano? Sana makita nyo po, no? Magkaroon kayo ng extended family.
Kung hindi man, pwede naman tayo sa live dito sa ganito. Extended family nyo rin kami. Ano po. At yan, ano. At sa inyong pag-uwi, ay makikita nyo ang iyong pamilya, kasama na yung mga extended family. Ayan, mga oras ay alas 6 ng umaga, eksakto. Patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Patuloy tayong tumutok sa bawat umaga sa devotional, sa hapon, ganyan din sa prayers. Patuloy tayong ma-remind sapagkat tayo makakalimutin. Patuloy tayong ma-revive sapagkat tayo ay mga nakatutulog. At patuloy tayong ma-bless sa bawat umaga. God bless po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have the